Nakatingin ka na naman ba sa inanim mong bawang, tapos napapabuntong hininga ka na lang sa pagkadismaya? Ang liit ng ulo, yung mga tingting, parang buto na lang, at ang dami mo na palang inukol na oras at pagod dyan. Ginawa mo naman lahat, di ba? Sinunod mo payo ng kapitbahay at yung nakita mo sa internet. Pero bakit ganun? Or baka pakiramdam mo lang yun? Kumusta mga ka-garden? Ngayon, magsasagawa tayo ng isang seryosong investigasyon at aalamin natin ang ito tumunta, pangunahing dahilan. Yung mga dahilan na minsan hindi mo talaga iisipin kung bakit ayaw lumaki at maging masarap ang bawang mo. Pangako, 5, 5. Sa mga dahilan na ito, talagang magugulat ka at malalaman mo kung saan ka nagkamali. Handa na ba kayong ayusin ang problema sa maliliit na bawang minsan at para sa lahat? Kung oo, simulan na natin. Bago tayo sumisid sa detalye, mag-umpisa muna tayo sa pundasyon. Ang bawang nahahati sa dalawang malalaking klase, ang winter garlic at ang spring garlic. Ang winter garlic o yung itinatanim bago magtaglamig, mas malaki at mas matibay ang ulo. Mayroon itong matigas na sentro o stem, tinatawag nating scape, at ang mga tingting ay nakahanay lang. Samantala, ang spring garlic naman, itinatanim sa tagsibol, mas matagal itong maiimbak pero mas maliit ang ulo at yung mga tingting naka-spiral or magulo ang ayos. Bakit mahalaga ito? Kasi kung itatanim mo ang spring garlic bago magtaglamig, malamang hindi ka talaga aani. At kung itatanim mo naman ang winter garlic sa tagsibol, hindi ka makakakuha ng buong ulo. Ang makukuha mo lang ay isang maliit at solong sibuyas, tinatawag na single clove o monobulb. Ang pag-intindi sa simpleng pagkakaiba na ito ang 0 point, ang pinakamahalagang hakbang patungo sa tagumpay. Maraming baguhang magsasaka ang hindi iniisip ito kapag bumibili ng pananim na bawang sa palengke. Pero ito ang pundasyon at kung wala ito, baka masayang lang ang lahat ng iba mo pang paghihirap. Sige, ang una at malamang na pinakakaraniwang pagkakamali natin ay ang paggamit ng substandard na pananim. Alam nyo ba yung kasabihan na kung ang binhi ay mahina, ang aanihin ay wala? Sa pagtatanim ng bawang, ramdam na ramdam natin yan. Marami, dahil sa pagtitipid, ang kumukuha ng pinakamaliliit na butil ng bawang mula sa sarili nilang ani para sa susunod na taniman. Naiintindihan natin ang logic diyan. Yung malalaki, kakainin natin. Yung maliliit, patubuin na lang. Pero ito ang maling daan. Mula sa maliit at mahinang butil, imposibleng tumubo ang isang malaki at malusog na ulo ng bawang. Kulang kasi iyan sa sapat na nutrients para sa malakas na pag-usbong. Isipin nyo, parang maliit na baterya lang yan na gagamitin para paandarin ng isang malaking makina. Ang resulta, syempre, predictable. Bukod pa riyan, ang maliliit na butil ay madalas senyales ng paghina ng klase ng bawang o kaya naman mayroon na itong sakit na hindi natin nakikita. Kapag paulit-ulit mong pinipili ang maliliit na pananim, pinapatibay mo lang ang paghina at pagkasira ng iyong ani. Kaya, panuntunan bilang isa. Pumili lang ng pinakamalalaki, pinakamalusog, at pinakabigat na butil mula sa pinakamalaking ulo ng bawang. Dapat walang mansa, walang tagas, at walang sinyalis ng pagkakabulok. Yan ang inyong investment para sa magandang ani sa hinaharap. Ang pangalawang malaking pagkakamali ay ang hindi paghahanda sa ating pananim na bawang. Sabihin na nating nakapili ka na ng perpekto at malalaking butil, cloves. Pero paano kung mayroon na palang nakatagong spores ng fungus tulad ng fusarium o kalawang, rust, sa ibabaw nito? O baka naman mayroon na ring maliliit na peste sa loob, gaya ng stem nematode? Hindi mo yan makikita sa mata lang kapag itinanim mo ang butil na may sakit.
Hindi lang isang halaman ang mapapahamak, mahahawa at kakalat ang sakit sa buong kamang taniman mo. Ang sakit na ito ay manghihina sa halaman mula pa lang sa simula, aagawin ang lakas na dapat sana ay gagamitin para sa paglaki ng ulo ng bawang. Kaya naman, ang pre-planting treatment ay hindi lang basta suhestyon, isa itong obligasyon. Ang pinakapayak at pinakatiyak na paraan ay ang pagbabad. Maaari kang gumamit ng solusyon ng potassium permanganate, manganese, na may bahagyang kulay rosas at ibabad ito sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. O kaya naman, gumamit ng espesyal na fungicides tulad ng Maxim o Phytosporin na susundin ng mahigpit ang direksyon sa paggamit. Ang simpleng proseso na ito, natatagal lamang ng kalahating oras, ay nagsisilbing matinding proteksyon at titiyakin na ang iyong mga tanim na bawang ay lalaking malusog at matibay. Ang pangatlong pagkakamali na pwedeng maging dahilan para mawala ang lahat ng inyong inaani ay ang maling schedule ng pagtatanim, lalo na ito sa bawang na itinatanim bago magtaglamig o winter garlic. Kailangan itong itanim sa panahong makakaugat na siya ng maayos bago dumating ang matinding lamig pero hindi pa siya sumisibol. Kung masyadong maaga itanim, halimbawa sa Setyembre, kung kailan mainit pa, maglalabas na ng berdeng dahon ng bawang. Kapag dumating naman ang lamig, mamamatay ang malambot na usbong na ito na siyang magpapahina sa ulo ng bawang at magiging sanhi ng sakit. Pero kung huli na naman itanim, halos bago na magyelo, hindi na aabot pa ang mga sibuyas para magpaugat. Maaari silang manigas na lang sa lupa o kaya ay mabulok pagkagising ng tagsibol. Ang perpektong panahon para magtanim ng winter garlic ay mga 3 hanggang 4 na linggo bago tuluyang bumaba at maging negatibo ang temperatura. Sa kalagitnaan ng lugar, karaniwan itong nangyayari sa unang kalahati ng Oktubre. Gawin ninyong basehan ang temperatura ng lupa. Dapat bumaba na ito sa 10 hanggang 12 degrees Celsius. Mas madali naman sa spring garlic or summer garlic. Tatanim ito ng mas maaga sa tagsibol, sa sandaling matunaw ang niebe at pwede ng hukayin ng lupa. Kapag mas maaga siyang nag-ugat, mas mahaba ang oras niya para mag-grow. Tumako na tayo sa ika-4 na pagkakamali, ang maling pagpili ng lokasyon. Tandaan natin, ang bawang ay parang anak ng araw. Talagang hindi niya kinakaya ang lilim, maging ang bahagyang lilim. Kapag itinanim mo ito sa ilalim ng puno, malapit sa bakod, o sa hilagang bahagi ng bahay, hahabulin lang nito ang liwanag. Mauubos ang lahat ng enerhiya nito sa pagpapalaki ng dahon or green mass, imbis na sa pagbuo ng ulo ng bawang. Sa lilim, magiging maputla at manipis ang mga dahon at ang mga ulo naman ay magiging maliit at malabsa. Isa pa, sa mga lugar na may lilim at hindi mahangin, mas matagal nakakapit ang tubig. Nagiging perpektong kalagayan ito para dumami ang mga sakit na dala ng fungus. Kaya ang perpektong lugar para sa taniman ng bawang ay ang pinakasikat ng araw, bukas at mahangin na bahagi ng inyong bakuran. May isa pang mahalagang punto, ang taas ng lupa o ang rehiyon. Iwasan ang mga mabababang bahagi o niyasan, kung saan nag-iipon ng tubig tuwing umuulan. Ayaw ng bawang ang basa ang paa. Ang ugat nito ay mabubulok at hindi makakahinga, na tiyak na magreresulta sa maliliit na ulo at pagkasira ng iyong ani. Kaya pumili ng patag o bahagyang nakataas na lugar. Ang ikalimang pagkakamali na madalas hindi napapansin ay ang maling crop rotation or kung ano ang naunang itinanim sa lupa. Hindi pwedeng magtanim ng bawang sa parehong lugar ng sunod-sunod na taon. Iwasan din itong itanim pagkatapos ng mga kamag-anak nito tulad ng sibuyas, leek o shallot.
Bakit? Dahil pareho sila ng mga sakit at peste. Ang mga pathogen at larba ng peste ay nag-iipon sa lupa. At kapag nagtanim ka ulit ng kamag-anak na halaman sa parehong lugar, masaya nilang sasalakayin ito. Kahit pa inobraban mo ang iyong itinatanim, manggagaling pa rin ang impeksyon sa lupa. Ang resulta, manghihina at mananamlay ang iyong mga halaman. Para maibalik mo ang bawang sa dati nitong taniman, kailangan mong maghintay ng hindi bababa sa 3 hanggang 4 na taon. Ang mga perpektong pananim na nauna sa bawang ay ang mga binigyan ng maraming organikong pataba tulad ng pipino, squash, kalabasa at repolyo. Kasama rin dyan ang mga legumes or butong gulay tulad ng peas at na beans dahil nagpapayaman ito sa lupa ng nitrogen. Mahusay ding panimula ang mga green manure o cover crops tulad ng mustard o pasilya dahil pinagagaling at pinatitibay nito ang lupa. Ang ika-6 na mali, hindi handa ang lupa. Ang bawang ay isang uri ng pananim na medyo maselan. Gusto nito ang lupa na maluwag, mataba, mahangin, at may neutral na pH level. Kung mabigat na luwad, clay ang lupa mo, mahihirapan ang mga ugat ng bawang na lumaki at kukulangin sila sa hangin. Sasikip ang ulo ng bawang, kaya hindi ito makakabigat at hindi makakakuha ng tamang laki. Bukod pa rito, madalas na umaalpas ang tubig sa ganitong klase ng lupa na nagreresulta sa pagkaagnas o pagkakabulok. Kung mabuhangin naman ang lupa, masyado itong mabilis matuyo at mawawala agad ang mga sustansya dahil hinuhugasan lang ng pagdidilig. Kaya kukulangin ang bawang sa tubig at nutrisyon. Kaya naman, kailangang ihanda ang kamang taniman ng mas maaga, mga 2 hanggang 3 linggo bago magtanim. Para sa lupaing luwad, kailangan mong haluan ng buhangin, peat, at nabulok na compost para lumuwag ito. Para naman sa mabuhanging lupa, dagdagan ng luwad, compost, at pataba, humus, para mas makahawak ito ng tubig. Ito ay parang paghahanda ng isang komportabling duyan para sa iyong inaasahang masaganang ani. Ang ika-7 pagkakamali ay konektado sa nauna. Ito ay ang sobrang asim na lupa o mataas na pH level. Ang bawang ay talagang ayaw na ayaw sa mataas na antas ng asido. Sa maasim na lupa, halos lahat ng sustansya, kahit pasagana ito sa lupa, ay nagiging hindi na naaabot o hindi na kayang kunin ng halaman. Ibig sabihin, para itong nagdadyeta, kahit pa binubusog mo na ng pataba, hindi nito kayang i-absorb ang phosphorus, potassium, magnesium, at calcium, lahat ng kailangan para lumaki at bumilog ng husto ang ulo. Ang resulta? Maninilaw ang mga dahon, babagal ang paglaki, at mananatiling maliliit ang mga ulo ng bawang. Paano mo malalaman kung maasim ang inyong lupa? Maaari kang bumili ng mga special test strips sa mga tindahan ng pang-agrikultura o kaya naman tingnan ng mga damo. Kung masyadong malago ang mga damo tulad ng horsetail or yung plantain, malaki ang posibilidad na mataas ang asido sa lupa mo. Ang solusyon dyan ay ang paglilim o liming. Tuwing taglagas o bago ka magtanim, ihalo ang dolomite lime or apog o abo ng kahoy habang naguhukay o naghahanda ng lupa. Tandaan, kailangan gawin ito ng maaga, hindi lang bago ka magtanim. Ang pagkakaroon ng neutral na lupa ang magsisiguro na lahat ng ibibigay mong pataba ay talagang aabot at mapapakinabangan ng iyong bawang. Ang pangwalong pagkakamali ay ang kakulangan sa nutrisyon. Ang bawang, mga kaibigan, ay ubod ng lakas kumain. Sa maikling panahon ng paglaki, kailangan nitong mag-develop ng matitibay na dahon at malaking ulo sa ilalim ng lupa. Kaya naman, napakaraming sustansya ang kailangan nito. Ang pagtatanim nito sa lupang mahina o walang sustansya
ay parang nagbigay ka na ng hatol na mabibigo ka. Ang halaman na nagugutom, syempre, ay hindi magbibigay ng magandang ani. Kaya hindi lang tungkol sa pagpapaganda ng istruktura ng lupa ang paghahanda ng kama. Dapat din itong lagyan ng sapat na nutrisyon. Para sa bawang na itinatanim sa taglagas o winter garlic, habang naguhukay o naghahanda ng lupa, siguraduhing maglagay ng ganap na nabubulok na compost o pataba. Huwag na huwag gagamit ng bagong dumi ng hayop. Magdagdag din ng phosphorus at potassium fertilizers tulad ng superphosphate at potassium sulfate. Ang phosphorus ang tutulong sa pagbuo ng matitibay na ugat, habang ang potassium naman ang responsable sa paghubog at kalidad ng ulo ng bawang. Huwag maglagay ng nitrogen fertilizers sa taglagas. Kailangan lang yan pagdating ng tagsibol. Kapag hindi mo ito inihanda at nilagyan ng sustansya bago magtaglagas, magugutom ang bawang mo sa buong taglamig at magiging mahina na ito pagdating ng tagsibol. Ang pangsyam na pagkakamali na direktang nakakaapekto sa laki ng bawang ay ang maling lalim ng pagtatanim. May dalawang sobrang kalagayan dito at pareho itong masama. Kapag masyadong mababaw ang pagkakatanim ng sibuyas, maaari itong mamatay sa sobrang lamig, lalo na kung nagyayelo at walang niebe. Pagdating ng tagsibol, maaari pa itong umangat o maitulak palabas ng lupa at matuyo na lang. Kahit pa mabuhay ito, ang sobrang lapit sa ibabaw ng lupa ay pipigil sa ulo ng bawang na lumaki ng maayos. Magiging maliit at may depekto ang mga ito. Sa kabilang banda, kung masyadong malalim naman ang pagtatanim, kailangan ng bawang na gumugol ng napakaraming lakas at oras para lang makaakyat sa ibabaw. Mauubos ang lahat ng paunang enerhiya nito sa pagpapahaba ng sibol, kaya wala nang matitira para sa pag-ugat at pagbuo ng ulo. Dahil dito, maliit ang magiging bunga at matatagalan pa ang paghinog nito. Mayroon tayong ginintuang panuntunan. Ang lalim ng pagtatanim ng bawang pangtaglamig ay dapat katumbas ng 3 beses sa taas ng mismong sibuyas. Karaniwan, ito ay nasa pagitan ng 5 hanggang 10 sentimetro, depende sa laki ng sibuyas at uri ng lupa. Sa magagaan na lupa, itatanim ito ng mas malalim ng kaunti, at mas mababaw naman sa mabibigat na lupa. Ang ikasampung pagkakamali ay ang pagiging sakim o ang sobrang pagpaparami ng tanim. Sa pag-aakalang makakapagtanim ng marami sa maliit na espasyo, halos magkadikit na ang pagkakatanim ng mga sibuyas ng bawang. Akala nyo mas malaki ang aanihin, pero kabaliktaran ang mangyayari. Para sa tamang paglago, kailangan ng bawat ulo ng bawang ang sapat na espasyo para sa nutrisyon at tamang dami ng sikat ng araw. Kapag siksikan ng tanim, mag-aagawan sila ng tubig, sustansya at liwanag. Magkakaroon sila ng pagtatabingan sa araw at magkakabuhol-buhol ang kanilang mga ugat. Sa ganitong mahirap na sitwasyon, wala ni isa sa kanila ang makakamit ang buong potensyal nito. Sa huli, imbes na makakuha kayo ng malalaking ulo ng bawang, makikita nyo ay manipis na mga tangkay na may maliliit na sibuyas lang. Ang tamang paraan ng pagtatanim dapat ay may 10 hanggang 15 sentimetro ang pagitan ng bawat sibuyas sa bawat hilera. Samantala, 20 hanggang 25 sentimetro naman ang pagitan ng bawat hilera. Bigyan nyo ng sapat na espasyo ang inyong bawang at suklian niya kayo ng malalaking ani. Lumipat tayo sa pag-aalaga, at ang pang-11 pagkakamali ay ang maling pagdidilig o mas tumpak, ang kakulangan sa tubig sa kritikal na panahon. Marami ang nag-aakala na ang bawang ay kayang tiisin ang tagtuyot, kaya dinidiligan lang ito kung kailan lang maisipan. Pero hindi ito totoo. Mahalaga ang sapat na tubig, lalo na sa unang bahagi ng paglaki ng halaman,
mula Mayo hanggang Hunyo, kung kailan aktibong lumalaki ang mga dahon at nagsisimula ng bumuo ang ulo ng bawang. Kapag kinulang sa tubig ang bawang sa panahong ito, titigil sa pagdami ang mga cells, hihinto ang paglaki, at kahit padiligan mo ito ng todo mamaya, hindi na nito mababawi ang nasayang na paglaki at mananatili itong maliliit. Ang lupa kung saan nakatanim ang bawang ay kailangan ay laging may katamtamang dami ng tubig hanggang sa lalim kung saan umaabot ang mga ugat. Dapat ang pagdidilig ay marami pero hindi madalas. Tinitiyak na mababasa ang lupa hanggang 15 sa para 15 hanggang 20 plus to 20 sentimetro. Ngunit 3, 3 hanggang 4, 4 na linggo bago anihin, kailangan ng itigil ng tuluyan ang pagdidilig. Kailangan ito para maging ganap na hinog ang ulo, maging matapang ang lasa, at tumagal ang imbakan. Ang sobrang tubig sa panahong ito ay magdudulot ng pagbitak at pagkaagnas. Ang pang-12 pagkakamali naman ay ang kabaligtaran ng sitwasyon, ang sobrang dami ng tubig or overwatering. Tulad ng napag-usapan na natin, ayaw ng bawang ang laging nakababad sa tubig. Kung madalas masyado ang pagdidilig o kung ang taniman ninyo ay nasa mababang lugar kung saan naiipon ng tubig ulan, magsisimulang masuffocate ang mga ugat dahil walang hangin. Sa sobrang basang lupa, nagkakaroon ng anaerobic conditions. Ito yung perpektong lugar para dumami ang mga amag at bakterya na nagdudulot ng pagkabulok. Mag-uumpisa ng mabulok ang ugat, hindi na makakakuha ng sustansya at tubig ang halaman, maninilaw ang dahon at unti-unti itong mamamatay. Kung sakaling magkauluman ng bawang, ito ay magiging maliliit, malambot at hindi rin tatagal sa imbakan. Mas lalo itong mapanganib kapag sobrang basa ang lupa at kasabay nito ay malamig ang panahon. Kaya naman, napakahalaga na siguraduhin nating may magandang drainage ang lupa at didiligan lang natin ang bawang kapag tuyo na ang top layer o ibabaw ng lupa. Mas mainam na bihira pero marami ang dami ng tubig kaysa madalas pero konti lang. Laging gamitin ang daliri para suriin ang lupa bago kunin ang watering can o pandilig. Tandaan, mas mapanganib na mababad sa tubig ang bawang kaysa sa bahagyang matuyo ito. Ang pang-13 pagkakamali na ginagawa kahit ng mga batikang hardinero ay ang maling pagpapataba. Kalimitan, ito ay ang sobrang nitrogen sa ikalawang bahagi ng paglaki ng halaman. Ang nitrogen ay kailangan ng bawang sa tagsibol sa simula pa lang ng paglago nito upang magkaroon ito ng matitigas at matitinding berdeng dahon. Kapag mas malaki at mas malusog ang mga dahon, mas mahusay ang photosynthesis at ang resulta, mas malaki ang magiging ulo ng bawang. Kaya naman, ang pagpapataba ng urea, ammonium nitrate, or pinakuluan or in-infuse na dumi ng baka, manure, ay tama lang gawin sa tagsibol. Ngunit simula sa kalagitnaan ng Hunyo, kung kailan aktibong nagbubuo ng ulo ang bawang, kailangang tuluyan ng itigil ang paggamit ng nitrogen. Kung patuloy itong papatabain ng nitrogen fertilizer, magpapatuloy lang ang halaman sa pagpapatubo ng dahon or botva. Ang lahat ng lakas nito ay mapupunta sa dahon at makakalimutan na nito ang pagpapalaki ng ulo. Mananatili itong maliit at hindi tatagal sa imbakan. Sa ikalawang bahagi ng paglago, ang kailangan ng bawang ay phosphorus at potassium. Ang phosphorus ay tumutulong upang makaipon ng sustansya habang ginagawang siksik, mabigat at matibay sa imbakan ang ulo ng bawang ng potassium. Ang perpektong pantaba sa panahong ito ay ang pinakuluan o in-infuse na abo ng kahoy, wood ash, o kaya naman ay monopotassium phosphate.
Ito ang ikalabing-apat na pagkakamali, ang pagpapabaya sa labanan kontra sa mga damo. Marami ang nagkakamaling maliitin ang pinsalang dulot ng mga damo. Hindi lang ito pangit tingnan. Ang mga damo ay direktang kalaban at napaka-agresibong kakumpetensya ng inyong bawang. Karaniwan, mas malalaki ang kanilang ugat at gutom na gutom nilang sinisipsip ang tubig at sustansya mula sa lupa. Ang mga dapat sana ay para sa inyong ani. Ang bawang, lalo na kapag bata pa, ay walang kalaban-laban sa kanila. Bukod pa rito, ang makapal na damo ay nagdudulot ng lilim at humahadlang sa bentilasyon ng inyong kamang taniman. Ito, alam na natin, ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkalat ng mga sakit na fungal. Kaya naman, ang paglilinis o pagdadamo ay isa sa pinakamahalagang gawain. Kailangang walang kahit anong damo ang inyong taniman ng bawang sa buong panahon ng pagtatanim. Para mapadali ang inyong trabaho, gumamit kayo ng mulching o pagmumulsa. Ang paglalagay ng 5 hanggang 7 sentimetrong kapal ng pinutol na damo, dayami, or bulok na sawdust ay hindi lang makakapigil sa pagtubo ng mga damo, kundi makakatulong din para mapanatili ang halumigmig sa lupa at mapabuti ang kalidad ng istruktura nito. Ang ikalabinlimang pagkakamali ay para lang sa garlic na itinanim sa taglagas, yung nagpascape. Pero napakadelikado nito. Ito ay ang maling oras ng pagputol ng mga tangkay or scapes. Kadalasan, sa kalagitnaan ng Hunyo, ang garlic ay maglalabas ng mahabang tangkay kung saan tumutubo ang mga bulitas, maliliit na buto sibuyas, sa dulo. Sa mata ng kalikasan, paraan ito ng pagpaparami. Pero para sa mga nagtatanim, ito ay parang magnanakaw na direktang kumukuha sa inyong ani. Ginugugol ng halaman ang lahat ng sustansya nito para lang mapabuo ang tangkay na iyan at mahinog ang mga buto. Imbes na mapunta ang nutrisyon sa bumbunan, umaakyat ito sa itaas. May mga pag-aaral na nagsasabing kung pababayaan ang mga escape, ang ulo ng bawang ay liliit ng 25%, 25%, hanggang 30%, 30%. Kailangang putulin o balian agad ang mga escape. Paglabas pa lang nila, habang bata pa, malambot, at nakapulupot pa. Huwag nang hintayin na tumuwid ang mga ito. Kung mas maaga kayong kumilos, mas maraming nutrisyon ang mapupunta mismo sa bumbunan ng bawang. At sa totoo lang, napakasarap ng mga batang scape. Pwede mo itong iprito, igisa, o iatsara. Kaya isa pa itong dagdag na benepisyo bukod sa malaking ani. Ang ikalabing-anim na pagkakamali ay ang pagsasawalang bahala sa sakit. Kahit sinusunod mo lahat ng patakaran, hindi pa rin ligtas sa sakit ang iyong bawang, lalo na kapag tag-ulan. Ang pinakakaraniwan ay ang rust, kalawang, peronosporosis, na tinatawag ding downy mildew, at ang fusarium. Ang kalawang ay makikita bilang parang orange cushions sa dahon. Ang peronosporosis naman ay parang kulay abo na alikabok o mildew. Samantala, ang fusarium ay umaatake sa ilalim at ugat ng halaman. Anumang sakit ay nagdudulot ng matinding stress sa halaman. Ang mga dahon na may sakit ay hindi na makapag-photosynthesize ng maayos, humihina ang halaman, at hindi na naibibigay ang sapat na nutrisyon sa bunga. Kaya nagiging maliliit ang mga ulo ng bawang at sa kaso ng fusarium, tuluyan itong nabubulok. Mahalaga na huwag nang hintayin na kumalat ang sakit sa buong garden plot. Kumilos agad sa unang palatandaan pa lang. Mag-inspeksyon ng regular. Kapag may nakitang sintomas, tanggalin agad ang mga dahong apektado. Maaari kang gumamit ng mga natural na paraan, tulad ng pag-spray ng pinagbabara ng abo, o kaya ay gumamit ng biological fungicides tulad ng phytosporin. Sa mga malalang kaso, kailangan ng gumamit ng kemikal na pamatay sakit, pero dapat
itong sundin ng mahigpit ang instruksyon at gawin ito matagal bago ang araw ng pag-aani. Ika-17 na pagkakamali, ang mapabayaan ang mga peste. Hindi man ganoon karami ang kaaway ng bawang, pero maaari itong magdulot ng malaking pinsala. Ang pangunahin sa mga ito ay ang onion fly. Ang mga uod nito ay kumakain sa loob ng ulo ng bawang, kaya naman ang halaman ay nagsisimulang manilaw at malanta. Isa pang delikadong peste ay ang stem nematode. Ito ay isang napakaliit na uod, microscopic worm, na umaatake sa lahat ng bahagi ng halaman. Dahil dito, nagiging malambot ang mga ulo ng bawang, pumuputok ang ilalim nito, at madaling masira ang ani habang nakatago. Upang labanan ang onion fly, mahalaga ang pag-iingat, iwasan ang paggamit ng bagong dumi, fresh manure, at sundin ang tamang crop rotation o pagpapalit ng pananim. Pwede ring budbura ng tobacco dust o abo ang taniman para maitaboy ang langaw. Laban naman sa nematode, epektibo ang pagdilig ng tubig na may asin, 1 kutsara sa 10 litro ng tubig sa simula ng pagtubo. Maaari rin magtanim ng marigold sa tabi ng bawang dahil itinataboy nito ang pesteng ito. Ang regular na pag-iinspeksyon sa halaman ay makakatulong upang maagang mapansin ang problema at makakilos bago pa sirain ng mga peste ang malaking bahagi ng inyong ani. Tandaan, ang malusog na halaman ay laging magbubunga ng mas malaki at mas magandang ulo ng bawang. Ang ika-18 pagkakamali ay ang hindi tamang pagbungkal o pagpapahangin sa lupa. Pagkatapos ng bawat pagdidilig o malakas na ulan, nagkakaroon ng makapal na balat o crust sa ibabaw ng lupa. Ito ang humaharang sa pagpasok ng hangin sa mga ugat at tandaan, ang oxygen ay napakahalaga para makahinga at makasipsip ng sustansya ang mga ito. Kung hindi mo bubungkalin ang lupa, magsisimulang ma-suffocate ang mga ugat at babagal ang paglago ng halaman. Kaya't kailangan talagang bungkalin ang lupa sa taniman ng bawang ng regular. Kadalasang ginagawa ito 1 araw pagkatapos magdilig. Pero may mahalagang punto rito. Ang mga ugat ng bawang ay mababaw lang. Napakadaling masira ang mga ito kapag nagbungkal ka ng malalim. Ang bawat pinsala sa ugat ay stress sa halaman at nagiging bukas na pintuan para makapasok ang iba't ibang impeksyon. Kaya dapat magbungkal ng napakaingat at hindi malalim. 2 o 3 sentimetro lang kung tutuusin. Ang perpektong gamit dito ay isang maliit na asarol o flat cutter. Ngunit mas mainam pa, gaya ng sabi namin noon, ay mag-mulch sa kamang taniman. Pinipigilan ng mulch ang pagbalat ng lupa, kaya mawawala na ang pangangailangang magbungkal. Malaking tipid ito sa oras at proteksyon pa sa mga ugat ng bawang. Ang ika-19 na pagkakamali ay maaaring paulit-ulit na, pero kailangan pa rin itong talakayin ng hiwalay. Ito ang paglilim sa buong maghapon. Napag-usapan na natin ang pagpili ng maaraw na lugar, pero minsan, hindi mo aakalain kung saan manggagaling ang lilim. Halimbawa, galing sa mga katabing tanim na masyadong lumaki, tulad ng mais, sunflower, o mga kamatis na may balag. O di kaya'y dahil sa matataas na damo na tinamad kang bunutin. Kahit na bahagyang maliliman lang sa loob ng ilang oras, lalo na sa umaga o katanghalian, humihina ang proseso ng photosynthesis. Ang photosynthesis ay ang paraan ng halaman para gumawa ng sarili nitong pagkain. Kapag kulang sa liwanag, kulang sa pagkain. Kapag kulang sa pagkain, wala nang sapat na lakas para lumaki ng husto ang ulo ng bawang. Kaya naman, kapag nagpaplano ka ng pagtatanim, isaalang-alang ang taas at pagkalat ng mga katabing halaman. Huwag mong itanim ang bawang masyadong malapit sa mga tanim na mas lalaki pa at tatakip sa sikat ng araw.
Siguraduhin mo ring malinis ang iyong taniman. Bawat sinag ng araw na tumatama sa dahon ng bawang ay malaking tulong sa pag-iipon ng lakas para sa masaganang ani. At ang panghuli, ang pang-20 pagkakamali na pwedeng magpawalang saysay sa lahat ng pinaghirapan ninyo, ang maagang pag-aani. Maraming nagtatanim, lalo na ang mga bago, ang nagmamadaling hukayin ang bawang sa sandaling manilaw ang mga pinakailalim na dahon. Sa tingin nila, hinog na ito. Pero hindi iyon totoo. Sa huling 2 o 3 linggo, bago ito tuluyang mahinog, dito nangyayari ang pinakaimportanting bahagi, ang matinding paglipat ng sustansya mula sa dahon at tangkay papunta sa ulo ng bawang. Sa panahong ito, talaga lumalaki at tumitigas ng husto ang ulo ng bawang. Kung aaniin mo ito ng maaga, malaking porsyento ng iyong ani ang mawawala. Ang mga ulo ng bawang ay magiging maliit, malambot, at hindi rin tatagal sa imbakan. Paano mo malalaman kung oras na? Ang pangunahing palatandaan para sa winter garlic or hardneck ay ang paninilaw at pagbagsak ng pinakailalim na mga dahon. Kasabay nito, dapat ding mapansin ang pagkapunit ng balot sa mga scape o ulo ng bulaklak na sinadya mong iwan bilang marker. Para naman sa spring garlic or soft neck, ang senyales ay ang sabay-sabay na pagbagsak at pagkatuyo ng mga tangkay. Huwag kang magmadali. Hayaan mo lang matapos ng kalikasan ang trabaho nito. Atin nang tinalakay ang 20 pangunahing dahilan kung bakit hindi lumalaki ang inyong bawang. Kita ninyo, talagang nasa maliliit na detalye ang sikreto. Sino ba namang mag-aakala na ang hindi tamang pag-alis ng tangkas o escape ay pwedeng kumain ng hanggang 1/3 ng inyong ani at ang pagtatanim sa luma at parehong lugar ay magdudulot ng sakit sa inyong pananim? O kaya, ang sobrang nitrogen sa buwan ng Hulyo ay gagawing luntian at maganda ang dahon, pero ang ulo naman ay magiging napakaliit. Ang pinakamahalagang aral na makuha natin, ang pagpapalaki ng malalaking bawang ay hindi mahika, kundi ito ay isang sistematikong pag-aalaga. Kailangan dito ang pagtuon sa kalidad ng binhi, tamang paghahanda ng lupa, pagsunod sa mga schedule, maayos na pag-aalaga, at napapanahong pag-ani. Ang bawat isa sa 20 pagkakamali na ito ay parang isang bato. Maaari itong maging pundasyon ng inyong tagumpay, o kaya naman ay hadlang na magpapatid sa inyo. Umaasa ako na makakatulong sa inyo ang video na ito para maiwasan ang mga bitag na ito sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood hanggang sa huli. Kung naging kapakipakinabang sa inyo ang pagsusuri nating ito, paki-like at subscribe naman sa channel para hindi ninyo ma-miss ang iba pang sikreto sa paghahardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo, alin sa mga pagkakamaling ito ang hindi ninyo inaasahan o pinaka nakagulat sa inyo? O kaya baka may sarili kayong ika-21 sikreto sa pagpapalaki ng dambuhalang bawang? Huwag kalimutang magkomento dyan sa baba para makapagbahagi tayo ng kaalaman. Hanggang sa muli nating pagkikita sa ating mga taniman.